Hello again. So, ito yung part 2 natin. Dun sa shift, kung ano yung answer nila sa shift, kung morning class yung nag-answer, yung respondent 1, kung answer niya is morning class, ilalagay natin syempre is code number 6. So, ganun din yon dun sa respondent 2. Magkakaiba ang answer nila or pwede ding pareho. So, ganun yung pagtatali ninyo. Now, next natin sa part 2, ilalagay natin ano yung indicator natin, career readiness. Ang kanyang variable, career readiness. Now, dito, meron tayong indicator na knowledge. Ilang questions ito? 10. So, magbibilang tayo ng 10 cell. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito, merge and center again. Tapos, lalagyan natin ng knowledge. Kasi ito yung kanyang indicator. Pwede ding Q1, which means question 1. Pero, since knowledge siya, lagyan natin ng K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, at saka K10. So hanggang question number 10 na ito. Ngayon, sa susunod na indicator, ganun din yung gagawin. Skills na, pero 11, 12, ganun. Sunod-sunod na yung, continuous yung kanyang pagkaka-numero. So, 12, 13, 12, 13, and so on and so forth. Ganun yung pagkaka-numero. Sana naintindihan ninyo kung ano yung pinagsasabi ko. Okay, so ganun. So dito skills hanggang 10 din. So ang ilalagay na S11, S12, S12, S13, tapos kayo na yung bahala mag-merge and center ng 10 cells dito para lagyan ng skills. So example. Okay, ganyan. So hanggang S20, kung S20, S14 hanggang S20 kung 10 rin yung questions. Okay, para mas maganda siya tingnan, lagyan ninyo ng fill, i-fill niyo ng color para mas madali siyang makita. Pero mamaya na 'yon. Ang importante is maintindihan niyo kung paano siya lagyan ng data or paano natin itatali yung data natin. Now sa K1, kung ang answer ng respondent natin, kung ang answer niya, kung nag-answer siya ng 4, nag-answer siya ng 3, answer siya ng 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Okay, yan yung kokopyahin natin. Yan yung itatali natin na data dito sa ating Excel. Sa K1, ito yung K1. Ano yung answer niya? So, 4. Ilalagay natin 4. Sa K2, ano naman yung answer niya? Ilalagay natin kung ano yung sagot niya, 3 hanggang 6. So, lalagay natin 3 yung sagot niya hanggang K6. Kung ang K7 answer niya is strongly agree, so ilalagay natin 5. Kung ang sagot niya sa K8 is strongly disagree, so ilalagay natin 1. So tingnan ninyong mabuti kung ano yung kanilang sagot. So sana naintindihan nyo kung ano yung aking mga in-explain. At sa susunod na video, ang part 3, para naman sa correlational or sa 2 variable na study. So,